Ang economics sa isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pera o negosyo, kundi tungkol sa paggawa ng matalinong desisyon upang matugunan ang ating mga pangangailangan at kagustuhan sa harap ng limitadong pinagkukunang yaman. Bilang mag-aaral, mahalagang maunawaan at maisabuhay ang mga pangunahing konsepto ng economics upang makagawa ng mga tamang hakbang tungo sa isang maunlad at responsable na pamumuhay. Sa gawaing ito, ipagkikita ko kung paano ginagamit ang kaalaman sa economics sa simpleng paraan sa loob ng tahanan, paaralan at komunidad. Ang paglilinis ng komunidad ay isang mahalagang aktibidad na naglalayong panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga mamamayan, nagiging mas malinis at ligtas ang ating lugar. Nakatutulong ito sa pag-iwas sa mga sakit na dulot ng maruming kapaligiran at nagpapakita ng disiplina at pagmamalasakit sa ating komunidad. Bukod dito, ang paglilinis ng komunidad ay nagbibigay din ng pagkakataon sa mga tao na magkaisa at magtutulungan para sa ikabubuti ng lahat. Sa ganitong paraan, nagiging mas maayos at mas maganda ang ating mga komunidad para sa kasalukuyan at hinaharap. Ang pagkain ng kanin ay isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, lalo na sa Pilipinas kung saan ang kanin ay isang staple food. Ang pagtitipid sa pagkain ng kanin ay maaring makatulong sa pagbawas ng gastos sa pagkain at sa pag-iingat ng pera para sa ibang pangangailangan. Maaaring gawin ito sa pamamagitan ng pagkain ng sapat na dami ng kanin, sa pag-iwas sa sobrang pagkain at paghahanap ng mga mura at masustansyang alternatibo sa pagkain. Sa ganitong paraan, nagiging mas matipid at mas malusog tayo. Ang pagtitipid ng pera ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng seguridad at kalayaan sa pananalapi. Nagbibigay ito ng pondo para sa emergency tulad ng mga medikal na problema o pagkasira ng mga gamit. Nakatutulong din ito sa pag-abot ng mga pangarap tulad ng pagbili ng bahay o pag-aaral. Sa ganitong paraan, nagiging mas handa tayo sa mga hamon ng buhay at nagkakaroon ng mas malaking kontrol sa ating pananalapi. Ang pagtitipid ng tubig ay mahalaga dahil ito ay isang limitadong yaman na kailangan ng lahat ng tao, hayop at halaman. Ang tubig ay ginagamit sa iba't ibang aspeto ng buhay, tulad ng pag-inom, pagluluto, paglilinis, at agrikultura. Sa pamamagitan ng pagtitipid ng tubig, nakakatulong sa iyo sa pag-ingat ng yaman na ito para sa mga sumusunod na henerasyon at sa pagprotekta ng ating kapaligiran. Bukod dito, ang pagtitipid ng tubig ay mahalaga, nakakatulong din sa pagbawas ng gastos sa tubig at sa pag-iwas ng mga problema sa supply ng tubig sa hinaharap. Kailangang ugaliin ang pagpatay ng mga ilaw kapag hindi ginagamit upang makatipid ng kuryente at makabawas sa gastos sa kuryente. Ito ay isang simpleng paraan upang makatulong sa pagprotekta sa kapaligiran at makapag-ambag sa paglikha ng isang mas sustainable na kinabukasan. Bilang isang mag-aaral sa economics, natutunan ko na ang pagtitipid ng mga pangangailangan tulad ng kuryente at tubig ay mahalaga sa pagbawas ng gastos at pag-iingat ng ating likas na yaman. Sa pamamagitan ng pagtitipid, nakakatulong tayo sa paglikha ng isang mas sustainable na kinabukasan at pagprotekta sa ating kapaligiran. Sa pagtulong sa ating barangay, natutunan ko na ang pagtitipid at pagiging responsable sa ating mga pangangailangan ay maaaring makatulong sa pagbuo ng isang mas maunlad at mas malusog na komunidad. Sa ganitong
paraan, nagiging mas aktibo tayo sa pagtulong sa ating barangay at nakakatulong sa pag-abot ng mga layunin ng ating komunidad. Sa economics, natutunan ko rin ang pagtipid at pagiging responsable sa ating mga pangangailangan at maaaring makatulong sa paglikha ng isang mas matatag na pinansyal na kinabukasan at pag-abot ng ating mga pinansyal na layunin.